Ayan. So, magandang gabi po ulit. Jello Campo po magre-report. Parang parang college project. Yung Magre-report po para sa book review po ng Atomic Habits. So, naka-assign po sa akin ay chapters 45. Again, for the record po, produced by Virtual Champions PH and ang main sponsor po natin ay si Eloisa Cerate. Or magla-live na as, ba or hindi pa? ha? Dapat may mga ganun tayong spiel sa podcast, ha? I-note nyo yun, ha? May mga ganun. Powered by Virtual Champions. Ganun. Baka So, naman, oo. Unilever, ganun. Oo, baka naman, Like National subscribe. Bookstore. Hit the Oo. bell button. Silver Swan. Ganun. Baka naman. Let's go. Anyway. Okay. So, yung chapters 4 and 5 actually, napaka-reflective niya. Kasi ito na yung part na gagawa ka na ng... Kasi yung chapters 1 to 3, no? Parang nag-focus siya sa reflection on habits and what it entails, di ba? So, nandito na yung work that has to be done for those habits to materialize, ika nga, no? So, ang pangalan ng chapter 4 is The Man Who Didn't Look Right. Yun. So, it focuses on a situation wherein may parang isang situation na may nakita dun sa guy na yun na parang, oh, you don't look right. Baka gusto mo magpa-hospital. And then, afterward, yung guy pala na yun, may problema na pala sa puso niya and underwent a major surgery. So, in that sense, every day in line of our work and what we learn through life, we recognize cues, no, na nagbibigay ng clues sa atin na parang this is something na pwedeng sakit to, ganyan, makita ko nyari ng tao na sumasakit yung dibdib, ganyan, baka heartburn yun, di ba yung mga ganong learnings natin. And at the same time, halimbawa, in the work that we do, say for example, sa marketing, when you look at a social card, sometimes it doesn't look right, no? Kasi merong kulang. Halimbawa, ay walang logo dito. Ay mali yung placing ng logo. This could have been better kung nasa gitna to, kung nasa baba, naka-center, kung nasa gilid, naka-center, yung mga ganun. So, may mga paano mo masabi? Parang may mga ganung instances talaga sa ginagawa natin. Parang lang din yan, sa love life lang din, di ba? Parang when you encounter a situation, you're coming from experience, you're coming from what you learned. So yun yung sinasabi ni James Clear dito, na your brain begins noticing what is important and sorting through the details and highlighting the relevant cues and cataloging that information for future use. So yun yung sinasabi niya. And with enough practice, you can pick up on the cues that predict certain outcomes. So yun. Yun yung making it obvious. So developing that habit, no? Asan ba yung next dito? Paano ba pumindot ng next? Ayan, next. Ay, huy! Yan. Yung importance ng cues discusses external triggers. Kagaya nga sinabi ko dun sa situation dun sa guy na parang hindi mukhang okay yung pala, hindi na okay yung puso niya. And then, nandun din yung subconscious impact. I think ang pinakamagandang example nga dito yung mga tao sa medical field, di ba? Kasi nape-predict nila, no, yung behavior or yung manifestation ng sakit sa isang tao. Minsan dahil sa behavior, minsan sa symptoms na nilalabas din niya. And then of course, with repetition and familiarity, sabi nga nila, practice makes perfect. So, the habit becomes more automatic din. Yun. Okay? Okay, yun lang naman. Kasi may isang part dito nakalagay, consider hunger. How do you know when you're hungry? 'Di ba? Hindi naman siya, ang cue mo naman ay hindi minsan pagkain, 'di ba? Minsan pagkain, pero most of the time kasi you feel it in your body na ay gutom na ako or I can eat. Di pa naman ako ganoon kagutom, but I can eat. Or alam ko rin kung kailan ako busog. So yun yung sinasabi niya na governed non-consciously nga daw yung mga ganong klaseng instances sa katawan mo.
So that is something na pwede mo ring i-form doon sa habits na gagawin mo. Meron isang, teka lang paano na naman mag-move dito? Ayan. Okay. So, ang susunod na is how to create obvious cues for desired habits. So, ang una ay strategic placement. Identify key locations where cues will be most effective in prompting the desired habit. So, isa sa mga ako ginagawa ko rin personally, is yung alas 3 ng hapon. Hindi siya 3 o'clock prayer, tigilan. Wag please. Ano siya, yung 3 o'clock na yun yung deadliest deadline ko na kailangan ko na mag-umpisa sa Dance Yourself Fit. So alam ko, may alarms ako ng 2 at 3 p.m. Manila time para mangyari yun. So dapat after 2 p.m. and before mag-alarm, yung 3 p.m. alarm ko, kailangan naka-on na yung computer ko. Hindi necessarily naka-time track na ako, pero naka-on na siya. Para pag uupo na lang ako, dire-diretso ng trabaho. Isang habit din na, ano pa ba, na nakita ko online, kasi syempre gusto ko na rin mag-exercise, kahit paano, hindi naman measure of strength and all that. It's just, I just want my body to be healthier. Meron akong napanood sa TikTok, again, di ako sure kung totoo to kasi TikTok nga to, na dapat daw, pag nag-exercise ka, you have to be in close proximity or at least eye level, makikita mo yung reminder na yon, which is, sabi nila, pwedeng walking pad, ganun, pwedeng kettlebell, pwedeng dumbbells, ganyan. So, something to think about siguro, pero magandang reminder yon. Kasama na rin doon yung visual enhancements. Yan. And then, ito yung pinaka-struggle ko naman for the longest time is consistency is key. Yan. So, isa sa mga dine-develop ko ring habit is by 3 or 4 a.m. Yan. Binibigyan ko yung sarili ko kasi ng leeway. 3 or 4 a.m. dapat nakaakyat na ako sa kwarto at ready nang matulog. Talagang bibitawan ko na yung phone ko, ayusin ko na yung alarm ko, and then tatry ko nang matulog. Hindi na ako magsa-cellphone pa. So, ano siya? Ako, parang ginagawa ko siya starting this year, pero wala pa siguro ako doon sa consistency kasi minsan nag-all-nighter ako, inconsistent pa rin yung time. Pero yun, maybe something to think about, how to create obvious cues for desired habits. Yan. Asa na ba ako? Ayan. So, yung role ng environment in shaping habits din kasi comes within you and externally as well. Kasi sasabihin ko sana outside of you, no? So, ang una is yung physical environment. Sabi nga nila, kasama kasi sa pag-form ng habit din is maayos yung place kung saan mo fino-form yun. So, malaking bagay na nagde-declutter ka, malaking bagay na minimake sure mo na within your liking yung itsura ng lugar mo or at least your house, your apartment, or whatever that may be to form that habit. So, ako, ang ginagawa ko is, ayun, inaayos ko yung workspace ko from time to time. Minsan, inuusog ko yung monitor ko sa kanan, sa kaliwa, sa gitna. Para rin magkaroon ng variation din habang fino-form ko yung habit na yun. Ang next is social environment. Sabi nga, may nakita akong quote online na be with passionate and relentless people. Basta mahaba siyang thing na malaking impluwensya din yung mga tao around you. Okay? Para ma-shape mo yung habits mo. Kasi if you're with people na, halimbawa, sa work, ganyan, puro negative ang pinag-uusapan, puro rants, puro gusto ko nang umalis pero 2 years na nandoon ka pa rin. It plays a vital role on how you shape your habits too. Yun nga, parehong triggers and motivators din siya. Then lastly, emotional environment din. Yung overall mood of the surrounding can also impact yung development of habits. So parang ano lang yan eh. Napapansin ko yan sa dogs ko. Pag halimbawa, si Jana saka ako, we have fights. May
mararamdaman mo na nagbabago din yung habit nila on eating, on yung waste nila, yung pag-pee and pag-poo nila, nagkakaroon sila ng anxiety over that. And makikita mo yung behavior, it changes din. So I think it also reflects to us humans. Pag ganun. Syempre kapag hindi ka okay, you tend to throw away those habits that you formed. Just because. So yun. So malaking factors yung tatlong to para sa pag-shape ng habits. And ano pa ba? Okay, strategies for making good habits more obvious daw. Isa sa mga nakita ko dito sa libro is yung paggawa ng list of daily habits, no? So, kung creature of habit ka, talagang ilista mo specifically. Nakalagay dito. Wake up, turn off alarm, check my phone, go to the bathroom, weigh myself, take a shower, ganyan. And so on. So, once you have a full list daw, look at each behavior and mark it. So, kapag good habit, lagyan mo ng plus. Pag bad habit, lagyan mo ng minus. And neutral is equal sign. So, yung mga marks na yon, it will depend on your situation and your goals. So, gusto mo ba sa buhay mo na nagtitiktok ka lang na 1 oras habang nasa CR? Halimbawa, for someone who is trying to lose weight, sabi dito, eating a bagel with peanut butter every morning might be a bad habit. So talagang dapat naka-specify yung habit list doon. And then it could be, a visual reminder. You can put it in a notebook, you can post it somewhere in front of you sa, kung halimbawa may workspace ka na katulad nun sa akin na may pader, pwede mo i-post doon. Kapag halimbawa na, alam niyo yung sticky notes sa Windows yan, pwede niyo rin magamit yun kasi hindi yun natatanggal agad-agad. So, visual reminders help. And then, behavioral anchoring. Ito yung, may tawag dito yung habit stacking yata, pero that's in the next chapter. Associating the habit with an existing routine or visual cue to make it more prominent and integrated into the daily life. So, isang magandang gawin din daw is to integrate it sa mga habits na meron ka na ngayon. Not necessarily overhauling it or revamping it talaga, no? Pero at least gradually, ilalagay mo siya sa mga habits na meron ka ngayon. And then, yun nga, may environmental adjustments din. Making the habit more visible and easily accessible. So, with that, magi-increase din yung likeliness ng consistency doon sa habit na yun. So, yun lang naman yung chapter 4. May, ano ba kayo? Opinions, violent reactions, reflections? I really like yung mga examples nung simula na parang sobrang powerful ng brain natin na kapag nag-form tayo ng habit, nagiging unconscious na siya. Kaya siguro meron tayong mga behaviors na hindi natin ma-explain kasi out of doing it every day frequently, siguro sa kanya-kanya mga industry natin, napipick up natin yun. Like yung sa medical field, sa military. I'm sure yung meron din tayo mga applicable examples sa kung ano ginagawa natin every day. Pero yung biggest takeaway ko dito, Jel, is yung pointing and calling. Kasi dahil nga powerful, kadalasan yung brains natin naka-autopilot na, it's a double-edged sword. Kung good yung habits na na-form mo early on, hindi mo na siya namamalaya, nagiging part na siya ng system mo. Pero kapag bad yung habits at gusto natin siyang i-unlearn, ang key daw, sabi sa chapter 4, is self-awareness. And for us to be self-aware and for us to establish yung awareness, ang binigay na example dito is yung pointing and calling, yung verbalizing, yung power of calling it out. And we can establish it on our own. Pero as a takeaway din, na I think culture na gusto ko, na vision ko sa social circle ko, sa mga relationships ko is magkaroon din tayo ng habit of pointing and calling
na-establish sa trust, especially when we're trying to help each other unlearn new habits. And I'm super thankful kasi working closely, for example, with Earl and Ate Eloy, it's as simple as, like, kahapon yata yun, ate, tawag dito, napuna niya, yung writing ko daw, lagi nagsisimula sa in a world where. In a world where. So, naging super helpful yon. Kasi parang, okay, na-call out ako na, Safe space to. oo. So, sobrang naging net positive yung experience sa akin. Kasi I'm also surrounded with people who can point it out and call out certain behaviors that I need to improve on. Yun. So, yun yung biggest takeaway. Nakakatawa. Hindi lang sa sarili, pati din sa mga tao na you surround yourself with. If you establish a culture of trust and you get comfortable with that culture of hindi na mumulis but more of, hey, gusto kong itap yung likod mo and just tell you, this could be better. Ayun. Yun yung takeaway ko sa chapter 4. And I'd like to end my takeaway with a quote galing din sa book. And binasa ko pa to ng slide. Yung kay Carl Jung, diba? Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. And ayaw natin yun. We want to take control of our lives. Right? I am not what happened to me. I am what I choose to become. You are what you do, not what you'll say. Yun. Maraming salamat. Yun po yung chapter. You are what you do. Carl Jung yun. Carl Jung. Oo. Okay. Sige. Carry yan. Okay, ano naman? Okay, Pinaka, Okay. may, naka-unmute ba? Hello? Ayan. Sa akin, Yes. ang pinaka takeaway ko, medyo related din kay Vinci. Kasi sa akin talaga, ito yung ginamit ko talaga sa sarili ko, yung pointing and calling. 'Di ba? Sobrang simple lang nun, pero yung ikaw mismo kino-call out mo sa sarili mo yung mga ginagawa mo mali. Parang nagse-self-regulate ka. Ewan ko, as self-aware human beings. Charing. Hindi, sobrang importante talaga nung yung kino-call out mo yung sarili mo, especially kapag meron kang hinihit na goal. Kunyari, yung simpleng nag-off ka ng alarm. Kahit alam mo naman na dapat bumangon ka na. 'Di ba? Yung magpupulutan ka, nagbabawas ka nga ng calorie intake. Ay, nagpaalala ng Friday night inuman session. Ano ba yan? Yung mga ganon, mga bagay na dapat i-call out mo yung sarili mo. So, for me, that's very important. Isa yun sa mga mahalagang natutunan ko talaga dun sa chapter 4. Especially nung first time na nag-establish ako ng habits. Ginawa ko rin to, by the way, yung habit scorecard before. Kaya rin, sa una, mahirap mag-establish ng morning habit. Pero kasi, hindi siya kay James Clear. I think it's with Tony Robbins. Or kay Mel Robbins, di ko na alam kung kanino dun sa mag-asawa. Yung first 15 minutes daw kasi ng morning mo, yun yung magde-define ng overall mood mo for the whole day. So, kaya very important na meron kang routine para grounded ka for the whole day. So, kaya sa akin, very crucial sa akin yung mga ritual ko sa umaga. Kaya, laging ahead of my meeting yung schedule ko. Kaya pag nagising ako ng late, or meron akong hindi alam na schedule, tapos magising ako ng late, tapos work agad ako, medyo ko nun, distraught ako for the day, kailangan ko mag-meditate para to keep myself grounded again. Kaya very important yung mga morning routine, yung pag-jabs ko sa umaga. Yan, lahat yon, yung pagkakape ko sa morning, mga in-establish ko yun na habits talaga na pang-regulate ko ng sarili ko. Saka gusto ko lang idagdag. Naalala ninyo nung nag-vision workshop tayo? Tapos specific yung instruction ni Ate Eloy about how we want to declare. And naalala ko lang siya kasi sabi dun sa book, many people think that they lack motivation, but what they really lack is clarity.
So, dun sa chapter 4, talagang in-emphasize niya na kapag yung power of language, hindi yung I hope to lose weight or I should lose weight. Yung yung implementation intention. Ano yung intention implementation? Nakalimutan ko na yung term na ginamit. Kailangan specific tayo na parang at 2 p.m., 1:30 p.m. magigising na ako. And pagkagising ko, kailangan within 15 minutes nakapagtimpla na ako ng kape, nakapag-bake na ako ng bed, etc. So, sobrang powerful pala talaga when we not only declare it, but also specify how we want to execute yung habits natin. Siguro sa simula, yun yung kailangan talaga natin gawin na visible, obvious, sabihin, specific. Dagdag ko lang dito sa kay Vinci, yung making it obvious. Dapat alam mo rin sa sarili mo kung ano ba yung ginogol mo. I think doon siya mag-start na ano ba yung gusto mo maging. Which is yun yung mga previous chapters. Maging diba? paglaki mo. Oo. Yung Yaman at 7 birthday ko. dapat na, di ba sabi ni James Clear, dapat hindi yung I want to become this. I am this. That's why this is what I'll do. Ganun daw mag-establish ng habit. Parang i-embrace mo muna yung character, embrace mo muna yung identity na tina-target mo. Para, kasi if it's you, if it's already you, wala siyang resistance yung pag-establish ng habits na yun. Kasi nga sa utak mo, I'm already this. Hindi ko gusto maging healthy person, I am a healthy person. Kaya ako nag-workout, kaya ako kumakain tama, kaya ako natutulog ng sapat, yung ganon. So, hindi na siya struggle. Kasi hindi disconnected yung identity mo doon sa mga ginagawa mong actions. Yun lang. Tip din sa mga gusto mag-workout, mag-base na kayo ng pang-workout, umaga pa lang. Pagkagising pa lang. Dapat yung mga damit ko lahat pang workout. Okay. Noted. Mag-shopping tayo, te. Magsha-shopping. Te, shopping! Alam ko na yung yung habit stacking. Pag nag-shopping ka, ganun. Siyempre, pag nag-shopping ka ng pang-workout clothes mo, mag-workout ka. Kasi Mag-workout sayang yung ka. shopping mo eh. Oo. Positive. Logic. Net zero. Negative sa finances, positive sa health. O, pwede na rin. Oo. Ano lang, one goal at a time. Oo. Ganon. Ayun, yun naman yung sa akin. Ikaw naman, Jana, tsaka Nina, anong mga ambag nyo sa ating... O, go Ate Eloy, mag-ambag ka. Porket hindi ako nagbasa ng thoroughly, nagbasa lang ako ng summary. Ay, wag ka ako din. Kaya nga Okay. lang ako eh. Making it obvious. Hindi ko alam kung ano talaga yung interpretation. Pero para sa akin kasi napaka-helpful na dinideclare ko, may alam ng mga tao sa paligid ko kung ano yung mga habits na gusto kong i-form. So, I think napaka-important talaga nung environment din. So, saka yung sinabi nyo na awareness and calling out. Kaya pala may mga yung mga swear jar, saka sabi ko magbastos jar din tayo kasi medyo tumitindi na tayo sa kabastusan. Yung swear jar na kino-call out, di ba? Kasi subconscious pa siya nangyayari. So, habang kino-call out, maglalagay ka ng $1 sa jar hanggang to the point na nagiging conscious ka na. Nangyari sa akin yun actually today. So, magpapatotoo po ako ng aking buhay today. Pero, Kasi, praise the Lord. Oo, yes. For the longest time, hindi talaga ako nagko-coke. Sinasabi ko sa sarili ko, hindi ako nagko-coke. Hindi na ako nagso-soft drinks. So, one of the things that I do is hindi ako bumibili. Pag nag-grocery ako, hindi ako bumibili ng chips, hindi ako bumibili ng soft drinks. Correct. Hindi kahit yung mga tindahan dito, hindi kami bumibili. Today, for example, dun sa volleyball game, siyempre pinakain ko yung committee ganyan, may coke, may ganyan. Pero hindi ako minom. So, it became like a conscious decision na hindi ako inom. Hindi ako inom ng coke. Hindi ko lang siya nagawa ng weekend. Kasi, ang dami nating coke sa event. Saka, I think we're building something beautiful right here, right now. Kasi,
tayo talaga yung core. We become the accountability partners of each other kasi alam natin na we have a passion for learning, and book club is one way to develop that habit of, building on our learning and being very intentional dun sa patalinuhan natin na na competition, na portion. So I think that's very important. And the next step really that I want to do is yung fitness naman. I want it to be like a culture na rin sa atin. And I think it's slowly going there. Hindi pa ganun ka-established, pero sabi ko nga, may abs na tayo. Earl, ganun nga yung lokohan next time. Sabi, pag may award yun yan. Ay, wait lang, nangangati lang yun dyan. Yung May ganun. abs na tayo sa Christmas party. Yung ganun. May abs na tayo sa noo. Hindi sa Yun yung mukha. gusto ko talaga. Yung Wala sa maging mukha. healthy talaga tayo. Kasi ako talaga, it's one of the biggest goals for me kasi syempre, tayo yung pinakamatanda dito. Pero in fairness naman, wala naman akong acidity or hyperacidity. Walang fatty liver. Wala pang fatty liver kasi hindi ako nagpapa-check up. Sabi naman si Christian, naalala, Kuya Earl side kwento, may fatty liver na si Christian. Welcome to Ayun. the club. So gusto ko talaga maging healthy talaga tayo. Saka I like it yung sa circle natin, may mga pagko-call out tayo sa isa't isa na kumbaga parang normal na lang. Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin sa tambay sa kanto na, power tripping ka today, guilt tripping ka, or pabiktim ka today. Yung mga ganong psychological na pag-call out na medyo higher level of thinking. Hindi naman sa hindi nila alam yun. Pero minsan kasi ako nagiging normal ko na rin na conversation sa mga tao sa paligid ko. Kahit minsan sabihin ko, ay, nagets kaya nila yung idea. Pero nagigets naman nila idea. So, I think very happy ako doon kasi, kumbaga, nako-call out mo yung tao positively and it has a positive impact sa buhay niya. So, it becomes a norm. Hindi na lang siya mga teorya na binabasa mo sa libro. Ang ganda nung quote-unquote ni Vinci na, you are what you do and not what you say you will do. So, I think we need to shift the way we talk to ourselves na ito tayo, hindi ito yung ina-aim natin or ito yung magiging future state, but it is happening now. Yun na yun. Yeah. Todo na yun. Hindi, it's not parang wishful thinking lang na baka mangyari. Maybe. Sometime in the future. Indefinitely. Hindi ko pa alam mo kailan. So, yung pag-claim talaga, yung pag-claim and pag-declare. So, that's it. Amen. Amen. Bibili na ako ng walking pad, malapit na. Let's go Shopee! Na-activate yung utak ko pag Shopee Sorry, yung pinag-uusapan. Ibutan ako, nag-notes ako dito eh. Ang laki ng impact ng environment. Kasi for example ako, dati mahilig din ako mag-order ng food. Lumipat kami from city to wala talaga, na-force talaga ako. So, ang laki talaga ng impact niya. Kasi ako, wala akong choice. Walang Grab dito, walang Food Panda. Kaya ko po magpatotoo. Ang Pero hirap talaga, magpa-deliver. ang hirap magpa-deliver. Tapos, wala nang available na tindahan. Walang mga grocery, ganyan. So, wala ka talaga mabibili. Ang mga tindahan, sarado na ng 6 p.m. So, kahit magutom ka, wala kang choice. Kaya ko po Kaya magpatotoo. It's also one of the reasons kaya ina-open ko yung idea na mag-migrate kami. Kasi iba talaga yung Pilipinas kasi fiesta eh. Saka lahat ng, tingnan nyo sa grocery, pag bibili ako ng snacks na mga anak ko, puro sugary, cookies, may chocolate, matamis. True. Ang binibili ko na lang na hindi masyado fita, pero ang alat naman niya, may tamis din siya. Saka yung mga galing sa mga local bakery na mga toasted na tinapay, pero matamis pa rin yun. Pero yun na yung the best na pwede kong anuhin. Kaya ina-open ko rin yung idea na mag-migrate kasi andali. Mas madali talaga sa ibang bansa kasi mas maraming choices. Normal na sa kanila yung mga gluten-free, fat-free, mga ganyan. Dito kasi ang hirap. Ang hirap, halos wala kang choice. Ang kinagandahan lang sa atin, hindi mga GMO yung mga vegetables natin. Sa GMO.
Walang masama sa GMO. Sa GMO. Sorry, Kuya Mura Earl. yung food. Mura yung mga prutas, for example. Pero hindi ko kasi, iba kasi talaga yung quality of life sa ibang bansa eh. Kaya yun din yung isa True. kong, normal sa kanila yung nag-exercise, naglalakad lang, di ba? Depende talaga sa environment eh. Malaki Saka pa- yung mga food options. Kaya, that's still something na we're planning or we're talking about. It's not yet set in stone, pero ang ano naman kasi lang, pag sa Pilipinas, you're in your own country. True. Iba yung freedom na ini-entail ng ano. Kasi pag punta ka talaga sa ibang bansa, para ka ring magpapaalila in a way para lang mag-survive dun sa country na yun. Pero, let's see. The world is Saka, changing. meron din talagang major change in lifestyle kahit hindi mo man gustuhin. Mag-iiba yung lifestyle mo pag lumipat ka ng ibang bansa. Syempre, yung what is readily available sa Pilipinas might be non-existent doon sa lilipatan mong bansa. Yung gano'n, yung sense of community, yung mga gano'n. So, malaking change din yun sa lifestyle mo. Pero if it's for the better, why not? Ako din yung takeaway ko sa chapter na to. Yung importance ng pointing and calling and at the same time yung environment mo. Right now, kasi parang siguro it's easier kung everyday nagkikita tayo, like office setup na magkakasama tayo. It gives you more motivation kasi kita mo yung accountability partner mo, yung physical. Pero ngayon mas challenging kasi virtually lang tayo magkakasama most of the time. So it really takes, for me, it really takes much more effort to enrich yung environment wherein we're all striving to pursue good habits for the year, to pursue our goals, to become the identity that we want to be para ma-reach yung goals na yun. So for me, it's a little bit harder kasi virtual yung community na meron tayo. But it's not Pero- impossible, of course. Pero yun, di ba? Ang laki pa rin, oo. Kahit virtually existing ang community natin, makikita mo pa rin yung definite changes, yung significant changes, like yung goal setting, yung perspective ng bawat isa. Kahit nga lang dito sa book club na to, parang ramdam mo yung change in Ramdam mo yung talino. perspective. Oo. Bawal babo dito. Walang may 75 dito na grade. Ganon. Walang may palakol dito. Lahat dito 85 marami ako. pataas. Ganon Oo. yung grade. Oh. Oo. Pero So- dyan na-touch ako sa sinabi. Ano yung touch, be? Saan ka tinouch? Hindi kasi Nahibuan daw siya. Saan May ka away. hinipo, be? baka hindi pwedeng marinig ng audience kung saan nahipo. Ay, recorded pala to. Baka maglagay ako sa bastos dyan. Hindi, pero ang pinakamaganda mong sinabi doon, Jana, is meron tayong awareness na mas challenging yung setup natin sa virtual. Kaya nagsisimula yung formation talaga ng good habits sa'yo. Kasi kung ano yung environment mo within your physical surroundings, pag hindi siya maayos, mahirap mag-influence ng ibang people, lalo na sa virtual. So, ayun, pointing and calling, hindi lang sa isa't isa, pero ikaw mismo, kamusta yung habit checklist mo? Kamusta yung, yun, di ba? Paano mo sineset yung intentions mo? Kasi kapag maayos na yung sarili mo checklist, it's so much easier to talk to your peers about, nag-exercise ako today, kumain ako ng healthy today. At least included siya sa daily stand-up natin. Nakakatulong din yun. Oo. So, kailangan talaga intentional. It has to alam mo, be a malaking choice, help yung a conscious choice. Malaking help yung gratitude, yung self-care portion ng stand-up. Kasi, napipersa akong gawin yung mga kasi naka-template na yun sa notes ko. So, pag may hindi ako nagawa, parang napipilitan ako, shit, di pa ako nag-journal ngayon. Ganun. So, kailangan mo munang gawin bago maisan yung daily Oo, stand-up. bago. Totoo. So, parang na rin. Ang accountability partner mo yung daily stand-up, kuya. Correct. Competitive kasi tayo in nature. Tapos nakikita ko si Jigit naka 10 kilometer jog. Sabi Uy, ko, ay, pakita ko na naman si nakakahiya Jiggy. naman.
Nakakahiya naman kay Jinky, naglo-law school pa siya. Anong excuse True. nyo? Ang dami niya Oh, talagang ano hours na, sa di day. ba? Yun talaga yung yung tumatak Baka sa kasi may akin na extra marami siya hours hours. si Jinky. Diba? Ibig sabihin kung kaya nila, kaya natin. Saka nakatulong sa akin yung nagfi-fitness training kami ni Dak. Kahit na virtual lang, pero magkasama kami. Kasi lumalabas nga yung yung parang competitive nature mo na, wait lang, walang susuko sa pamilyang to, walang papatalo. So I think that's one of the things that I want to start doing. Kasi kung si Pepper is doing yoga teaching, baka pwede na virtual, sama-sama, ganun. Uy, okay yan. And then we So can magiging do it. Eloisa, CEO, fitness Na coach. magugustuhan ko yung yoga. Hindi magse-session siya sa atin. Mag-session, sabi ko nga, niyayain niya ako mag-yoga nung sa event. Sabi ko, alam mo, naisip ko sana mag-yoga tayo ng online regularly every day. 'Di ba? Natulungan ko na yung business niya, natulungan niya pa ako to get fit. Ang nakakatawa doon, gagawa tayong company, Dance Ourselves Fit. Char. Charot, kinalaban yung DYS. Hindi, mali. Virtual dancing. Ay, taray. Virtual. Baka pwede na Sounds natin gamitin once and for all yung virtual angels. Mukhang alam ko. Baka Pwede, it's time. pwede. Pero nakakatuwa, napaka-interesting ng yoga din nung tinry namin ni Jana one time. Kasi puro DIY kasi kami sa bahay before. Hanggang sa nag-clutter na alam mo yung nag-clutter na yung buong bahay namin sa Pateros. There's no space to move. So nakahiga na kami or nakaupo sa workstation. Kung ngayon may na space na kayo. Oo, madami na. Kaya, yun. Okay. So, very quick na lang doon sa kasi napasadahan na rin naman natin lahat. Yung sa chapter 5 kasi, doon na yung part ng, yung mga buzzwords na sinabi nyo kanina, implementation, ano yun? Implementation, intention, and then habit stacking. Pero siguro ang pinaka-key takeaway na nandito sa part na to is yung sa habit stacking, ano ba yun? Nawala ako. Nandun, hin-highlight ko yun, nawala yung highlight. Anyway, give your habits a time and a space to live in the world. Kasi, ang pinaka-cue daw sa habit formation and habit stacking and implementation intention is yung time and location. So, the goal is to make the time and location so obvious that with enough repetition, hindi mo na siya iisipin. So you get an urge to do the right thing at the right time, even if you can't say why. So yun nga, para siyang detecting sa body mo kung gutom ka na, alam mong 12:00 na, so kailangan mo ng kumain, kailangan na rin kumain ng mga alaga mo sa bahay, ganun. So yun. It's a strategy, yung implementation intention is a strategy you can use to pair a new habit with a specific time and location. So sabi dito, the intention formula is I will insert behavior at time in location. So halimbawa, gusto ko mag-workout, I will do some exercise drills at this time in this gym. Parang ganun. And then, kapag nagawa nyo na yung implementation intention na yun, susunod is habit stacking. O after ko mag-exercise ng ganitong oras sa lugar na to, ang susunod kong gagawin ay pupunta ako dito sa lugar na to para gawin naman to. So, yun yung stacking na tinatawag daw. So, sabi dito, very important dito yung sinabi ni Vinci kanina na parang I am what I do, not ano yun? Basta yung, hindi ako yung... That's what you say you will do. You say you... Basta yun. So, meron kasi siyang intrinsic satisfaction. Again, the habit forms with you first. Okay? And then, hindi rin naman masama na magkaroon ng stimulus and response reaction doon. Meaning, lalagyan mo ng reward. Naka-5 discovery calls ako today. Pwede ako mag-check out sa Shopee na worth 500 pesos. Ganon. And then, linking that immediately with your desired habits also fosters consistency. So, yun lang naman. Visual reinforcement, engagement, yan. Yun siya.
Minsan kasi you can also be creative with your reward. So, halimbawa, maliban sa shopping, ayan, pwede mong i-reward yung sarili mo sa isang habit or isang gawain din na gusto mo rin. Ganon. Ano ba yung mga yun? Meron ba kayo examples? That's Si interesting. Jana nung nag-SOP siya, isang kanta sa karaoke. Ay, ano? Oo. Ganon. Ang nagagawa ko na SOP ni Deepa Taylor. Katapusin ko yung isang SOP, tapos pagkatapos ko, magbibidyo kaya ako na On the Wings of Love. So, namomotivate ako na kailangan tapusin ko na to para makapag-video okay na ako. Tapos after ko mag-video, mag-SOP ako. Tapos habang nag-SOP ako, iniisip ko, ano na yung next song ko? Oh, ganon. Nag-concert ako. Yun nga, making it fun din. Kasi minsan kasi ang habit, generalized din siya ng mga tao na habit, oh my God, napaka-dreadful naman yan. So, why not make it fun, di ba? Para mas maging engaging din siya. So, yun, the trick really is utuin mo yung utak mo. Hindi naman siya fun, pero I make it attractive for myself by reframing yung thoughts, yung words ko sa sarili ko. Kunwari, yung pag-workout, dati kasi, before ako magbasa ng libro, dati naman, maraming beses naman ako nag-try mag-workout. Nag-crossfit na ako, nag-gym na ako on my own. Naalala ko, ang phrasing ko sa sarili ko when I talk to myself, kailangan ko mag-workout. Nagbayad ako, kailangan ko mag-workout. Kailangan ko pumunta ng gym. Tapos, may isang kasi mindset mentor na sabi niya, kaya daw siya nagiging taxing is, ang framing kasi natin is I have to, I should. Instead na ang natin, framing natin sa sarili natin is I get to. Yung parang gratitude pa rin siya, ipapasok pa rin siya sa gratitude na, oo nga, I get to exercise. Kasi hindi naman laging able yung katawan. Hindi naman lagi na okay ka. Yung simpleng framing na I get to exercise, I get to go to the gym, I get to enjoy the sauna. Yung mga ganun na may mga bagay tayo na natitake for granted. Kunyari, yung I get to eat nutritious food, I get to eat healthy food, I get to eat vegetables. Kasi hindi naman lagi na meron kang ganong option eh. Yung ganon, parang for me, it makes it attractive na frame ko siya to myself na it's coming out of gratitude, hindi yung napipilitan na kailangan ko na dapat ganito. Baka lahat tayo wear differently din, no? Kasi ako naman, gusto ko gamified. So, may instances, sabay kami, may instances na kapag nag-work, tingin ko before VC pa to, parang tinry namin ni Jana yung 7-minute workout na app. Talagang sabay namin ipi-play. Tapos, ang encouraging sa akin doon, na kapag natapos ko yun, or natapos namin yung 7-minute workout na yun, patagalan kami sa planking. Yun yung cool down. Magpa-plank kami ng matagal. Tapos talagang kahit 1 minuto, 30 seconds lang yun, nakakanginig na sa mga joints mo. Totoo. Matatawa kasi biglang may unang susuko, talaga magkatitigan pa kami ni Jana, sino mga una, kaya mo yan, yung mga ganon. So, nakakatuwa rin yung ganong part na ginagawa mo siyang gamified, no, in a sense. Yung workout app ko din, Jel, may medals. Diba? Ganon ako ka reward driven na yung calorie, yung pag na-hit ko yung calorie ko for the day, pag na-hit ko yung steps ko for the day, meron ako nakukuha mga medals. Awan ko, wala naman talaga siyang actual benefit, wala naman siyang awarding. Pero sarili ko, this is my achievement. Yung ganun. Okay. Ibig sabihin talaga, you have to find what works for you. Kasi Oo. iba-iba tayo ng, like, tinatanong niyo ako, ano ba yung fun na pwede kong i-reward sa sarili ko? Mahirap sagutin eh. Pero ang napansin ko kasi sa sarili ko, what works for me is yung social aspect of it. Like, for example, sa ML, mas masaya ako pag may social interaction or yun, yung magkakasama tayo naglalaro. Siguro kaya din ako nag-i-enjoy sa volleyball instead of just, Kasi may working out sa sarili ko. May social, siya,
interaction. So kaya siguro mag-work sa akin kung mag-enroll ako sa mga group lessons or fitness class kasi may social ano siya, yung factor doon. We really have to find something na it's gonna make it rewarding sa atin kung ano mang meaning natin ng reward, whatever Kung that ano is. yung magdiding dun sa utak mo. Kasi yung minsan inisip ko, okay, I have to be very self-aware in a way na ano ba yung mga bagay na nakapagpapasaya sa akin or hindi. And minsan it's a struggle kasi bukod sa asawa ko lang naman yung gusto ko pang humanap ng iba. Taray. Warning lang po, warning lang. Ano Hindi. po, Mahirap, PG po tayo Ang dito, hirap. PG. ang hirap PG nga po sagutin. tayo. Ang hirap nga sagutin minsan. Kaya, inaano ko. Lalo na ngayon, for example, I can pretty much buy whatever I want. Nakapag-travel naman na ako sa ibang bansa. So, nahihirapan akong nahihirapan akong sagutin ko. Kahit yung mga simpleng bagay lang. Sa feeling ko, kailangan ko na talaga ng iPad mini. Yun na lang yung iwan ko sa sarili ko. Kasi talaga, Let's go! Nag-enjoy ng weekend. nag-enjoy ako ng weekend. Ito na to. Nag-enjoy ako ng weekend yung part na yun. Except dun sa... Facebook siya dun eh. Basa-basa siya dun eh. Masaya siya. Pero Iyon. At least ngayon na nagkaroon ako ng clarity, di ba? Nung short Mhm. interaction namin ni Ninang sa Dubai, na kasi syempre parang bootcamp yun, napansin ko, ang isang nagpapahappy sa kanya, food. Wag mo kaming charutin. Food talaga. Masaya Totoo siya. naman. Good Totoo food naman. daw kasi good Thai food, food. not just Thai Oo, food. pero good food. Oo. Good. Like, naalala ko yung isang time Tama ba na si kami ng Ubi si Mada, Mexican. ate? Alala mo yun lang, yung Mexican na sobrang sarap. Yung parang makasalanan. Yung parang, Oo. Oo. Talagang ano Ubi si siya, Mada. alam mo talaga na reward siya. yung Thai food talaga, di ba sabi ko sa'yo pag pagod na ako, mag-Thai food naman tayo ngayon. Every time na Ako po stress. pera. Pera ang reward na gusto ko. Tsaka siguro lang yung social aspect nga rin. Kasi nung nag-dun bashing din tayo, parang naka-friends din natin yung ano natin dun eh. Oo, tsaka nung nag-bike tour ako, mas nag-enjoy ako dun. Ayun. So, more group Group activities. group activities. Kung mag-virtual yoga ng Nakakatuwa yung Let's do virtual. it. BCPA, Yoga. Ganon. Yug-yogan. Yug-yogan kasi in the process of yoga. Ganon. Correct. Yug-yoganing. Yogening, correct. Pero masaya yun, yung yoga. Kung gusto nyo pumunta kayo. Tapos parang Let's do it. you can beat the hype. Narating na tayo sa point na every weekend nakalada tayo. May diving na. Let's go. Uy, Na-amaze lang ako sa asawa ko kasi yung asawa ko talaga, siya yung disiplinado. Yung tipot talagang every morning yung walang palya. Kahit yung father-in-law ko, every morning maliligo yun ng malamig na tubig. Walang palya. Hindi ko kaya. Ang can't. nilang mag-ano ng habits. Gigising sa umaga yun kahit lasing yun or nag-inom yun kagabi or puyat yun, gigising ng umaga. O kasi marami akong Mga special kaibigan days. sa pamilya at kapatid, anong ating parting words dahil nasa last minute na tayo ng oras na to? Oo nga. Ako proud ako kasi nagawa ko yung presentation at ako magbasa ako. Malaking bagay yung ba yun? May term, yung pagiging self-aware. Kasi para sa akin, hindi lang naman siya sa pagiging self-aware, yung willingness to do that din for yourself and to yourself. So, yan. Yun lang naman. It's 4 o'clock. Oh, 4 o'clock na daw. Uy, 4 o'clock na may meeting mo. Wala naman. Okay. Sa akin
biggest takeaway ko, yun nga, yung point and point and shoot. Sarap. Ay, mali. Uy, Hindi, yung shoot. being there for each other as accountability partners and coming from a place of love when doing it. So, no matter how self-aware we are, we still have blind spots. And I'm grateful that we have each other to call, yung pointing and calling kasi, hindi point and shoot. So, ayun, very, very important yung sense of community, yung social aspect ng positive pagdadrive ng positive change. So ayun, thank you sa inyo, and thank you din sa pag-call out nito. I think we should continue doing this, not just in this circle but also sa kanya-kanya nating mga circle sa buhay. Yes. Bukla ba nagsasalba sa learning goals and reading goals ko. So, this is Actually, very helpful. Laking buhat. Kasi okay na ako dun sa iba eh. Maganda physical rin sa din pala exercise. since na-mention mo na gusto mo yung ginigamify yung mga goals. Maganda yung habit stacking sa totoo lang. Kasi para siyang alam mo yung pag nagsa-side quest ka tapos may sunod-sunod ka na gagawin. Para siyang ganun eh. Pero nyo din siya, i-note nyo siya para sa una kasi it's laborious pero eventually naman parang nga magiging na lang siyang natural kapag lagi nyo na ginagawa. Do it! Let's do it. Thank you! Yun lang. Alright, next week ulit. Sino na? Ayaw nga. O, ikaw na. Lolo. Ikaw na dumaan Ang na. Yolo. Walang tabla. Nakapag na balat? Si Vinci na lang tsaka si Ninang. Jack and Poy na lang kayo. Para mahirap yun. Kasi may lag. Jack M. Poy. Jack M. Oo. Sige, ako na next chapter. Okay, so ulit na lang Okay. ako. Thank you. See you next Yes, week. yes. Happy weekend. Discord muna. Happy weekend! Tama. Kukuha ko ng Thank you. Discord.